Hindi dapat nangyari yun eh. Diba? Okay. Pwede pa hindi i-file yung impeachment. Bakit ba pinilit-pilit yung impeachment na sinabi ko naman sa kanila, wala naman mangyayari dyan dahil June 2 pa yan tatalakayin ng Senate. So ganun nga yung nangyari, di ba? Pero pinilit nila yung impeachment. So bakit nila isisisi sa akin yung isang bagay na sila naman ang gumawa? Alam ko naman kung sinong naninisi nito sa akin eh. Di yung mga gumawa ng impeachment, di ba? Para meron silang, hindi sila naman ang masisi. So doon nagsimula yan. Okay. So aminado kami na may problema. Ang question, sino ba ang gumawa ng problemang yun? Sino ang nagsimula ng problemang yun? Uh-huh. Di ba, we try to address the problem, pero yung pinagsimula ng problema, hindi naman ang galing sa amin. Okay. At kung na sila ilang beses, huwag niyong gawin yan. Ngayon tapos na po ang 2025 elections. Nako, eto na ho. Nagkakasisihan na dahil sa naging pangit, hindi maganda ang resulta ng eleksyon at hindi pabor sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Dahil sa alam naman natin na sa mga nakaraan at ito'y tradisyon na ho at base po sa kasaysayan na kapag midterm election ng isang Pangulo na nakaupo ay kadalasan ho ay talagang napakarami po ng mga nananalo sa mga kandidato na kanyang i-endorse. So ito na ho, nagkakasisihan na. At ito pakinggan ho natin dahil sa meron pong pahayag, ito pong si Congressman Toby Chanco ng Navotas at campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas na sinasabi niya, bakit ako sisihin? Sisihin nila yung mga nagsulong ng impeachment laban po kay BP Sara Duterte dahil sa ito raw ho yung pinakamalaki na dahilan kung bakit halos solido ng Mindanao at ganyan din yung mga Cebuano speaking tulad po sa Cebu ay talagang bumoto laban po sa alyansa. At sa katunayan, hindi nga raw ho, di ba, makakampanya ang kanilang partido o yung mga kandidato, yung buo, diyan po sa Mindanao. Eto ho, sabi po ni Congressman Chanco, nagsimula yan impeachment ang pinag-ugatan kung bakit humina ang tsansa ng napakaraming mga kandidato sa alyansa. Panoorin po ninyo ito mga kababayan at ipagpapatuloy natin yung ating diskusyon dito po sa isyong ito. Started noong nag-file ng impeachment, no? Alam nyo, bago pa lang simula ang surveys, ang eleksyon, nagpapasurvey na kami, di ba? Oh. From November, December, nagpapasurvey na kami. So natatrack talaga namin yung Mindanao. And as soon as na-file yung impeachment, which I will make it clear, hindi ako pabor, hindi ako pumirma, sa tingin ko hindi dapat tinuloy, nakita ko na, pinakita ko na sa amin lahat na nagsosolidify yung Mindanao. Okay? Ibig sabihin, talagang ang boto nila doon, kung dati nakakakuha yung mga kandidato namin ng boto doon kasi ang basihan nila sa pagpili ng kandidato ay kung sino yung kursunada nila, naiba yung pagpili nila ng kandidato doon. Ang pagpili nila ng kandidato doon ay kung sino po yung hindi boboto sa impeachment. So nag-solidify yung Mindanao. Noon pa lang nakita na. So yun, talagang yun, self-inflicted yun Hindi dapat nangyari yun Diba? Okay. Pwede pa hindi i-file yung impeachment. Bakit ba pinilit-pilit yung impeachment na sinabi ko naman sa kanila, wala naman mangyayari dyan dahil June 2 pa yan tatalakayin ng Senate. So ganun nga yung nangyari, di ba? Pero pinilit nila yung impeachment. So bakit nila isisisi sa akin yung isang bagay na sila naman ang gumawa? Alam ko naman kung sinong naninisi nito sa akin Di yung mga gumawa ng impeachment, di ba? Para meron silang, hindi sila naman ang masisi. So doon nagsimula yan. Okay. Okay, so yun ho, no? At nagkakasisiyan na ho, mga kababayan, ito pong mga kaalyado ni Pangulong Marcos Jr. At isa po sa itinuturong dahilan ni Congressman Toby Chanco ay itong impeachment. Sa katunayan, hindi pala ito pumirma, no? Si Kong Toby Chanco dahil sa hindi siya pabor na ma-impeach ito pong si BP Sara Duterte. So maliwanag ho yan at parang may tinutumbok, hindi niya pinapangalanan kayo. Sino ho ba ang hula nyo na sinasabing parang naninisi sa kanya, sila naman ay magawa ng impeachment? Kasi dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso ay na-impeach po
si VP Sara Duterte at kayo, sinuhula nyo. Sino ang utak ng impeachment? Diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Impeach siya sa mababang kapulungan, tapos pagdating po sa Senado, siyempre ay pasisimulan yung trial o paglilitis sa junto. So ito ho, sabi po ni Congressman Toby Chanco, kung hindi i-final at hindi na isulong yung impeachment diyan po sa mababang kapulungan, baka hindi po ganito kasama ang sinapit na performance ng mga kandidato ng alyansa o itong si Pangulong Marcos Jr. kasi talaga namang kahiya-hiya ito. O, sa panig po ng Pangulo, biro nyo, halos araw-araw, tanghali, gabi, ay kanyang ikinakampanya yung alyansa, di ba? Para, siyempre nais po nilang ito lahat ay manalo. At alam nyo, kapag nanalo, magiging kaalyado, di ba, sa Senado. Pero kabaliktaran po ang nangyari, talagang napakasama. At yung mga nanalo po, sa ilalim po ng alyansa, alam nyo naman, siguro suriin nyo mabuti. Yan po ay may mga sariling paninindigan at pagkatapos po nitong eleksyon ay, baka hindi ho nila kayang hawakan sa ilong. O ni Pangulong Marcos, ito hong mga nanalong senador, kahit pa ito ay naging bahagi ng alyansa dahil sa hindi naman mga lehitimong kapartido at sabihin natin hindi po ito mga Marcos loyalists. O yun po aking pananaw. Kaya't tapos may mga paninindigan ho sila, di po ba? So eto ho, eto pa yung mga dagdag na kwento ni Congressman Toby Chanco kasi nagkakasisihan ayun yung pampangalanan pero kayo ano hula nyo? Sino hula nyo na naninisi sa kanya at sino ang hula nyo na sabi niya yung may gawa, yung utak ng impeachment laban po kay BP Sara. Ito, panoorin pa rin ho natin itong paliwanag kasi maganda ho ito dahil sa tapos na po eleksyon, alamin natin bakit nagkagulo at alam nyo ho, 20 billion pesos ang budget o campaign funds para po sa alyansa. Tapos ang nangyari ho, may mga lugar diyan po sa Mindanao na zero. Kapag na zero, baka hindi po nakarating yung pondo, yung po ang mga usap-usapan. Ito, panoorin, pakinggan natin muli. Itong pahayag, paliwanag ni Congressman Toby Chanco. Alam ko naman na may problema sa Mindanao Kaya kung titignan nyo sa campaign, iniiwasan ko nilang yung tanong na kung ilang pa rally sa Mindanao. Pero isa lang ang ginawa namin rally doon because alam ko yung problema. Di naman ako sa problema doon sa Mindanao. We concentrated doon sa lugar na sa tingin namin makakakuha kami ng boto. Wala namang dahilan bumalik pa kami sa Mindanao. Alam naman namin hindi na kami makakakuha ng boto doon dahil ang tao doon kung sino ang no to impeachment, yun na iboboto nila. So hindi na ho nakaikot ang rally ng alyansa sa Mindanao dahil tanggap nyo na talo, ganon? Isang beses lang. Isang beses. Pero dahil nga aminado na kayo na talo kayo sa Mindanao, kung walang ginawang ibang hakbang para ito ay mabaliktad. Hindi, ang ginawang hakbang doon is for the candidates to campaign by themselves. Kasi pag nakikita nila na 12, sinasabi nila itong 12 ito ay ito malamang ang bobot. Ganun ang isip nila, di ba? Ito yung 10 anti-administration. Ito yung Duterte 10. Ito boboto for no, di ba? So para makasingit-singit yung mga kandidato, ang in-advise namin sa kandidato, pumunta na lang kayo doon. Huwag na tayo ang buo na pumunta doon as alyansa kasi iba yung tingin nila doon. So, ganun ang strategy. So, aminado kami na may problema. Ang question, sino ba ang gumawa ng problemang yun? Sino ang nagsimula ng problemang yun? Di ba, we try to address the problem, pero yung pinagsimula ng problema, hindi naman ang galing sa amin. Okay. At kung na sila ilang beses, huwag niyong gawin yan. Kung Toby, yung kung magkakanya-kanya sila, alam mo naman nating unrealidad sa lokal, dapat may bit-bit silang tulong. Nagkulang ba sa campaign funds na dala yung mga kandidato para kahit papano? Di ba? Yun katotohanan naman yun na sa lokal para kasama sa panliligaw, mag-iwan ka ng maitutulong mo din sa kanilang lugar. Okay. Yun, syempre, meron kaming ginagawang pakikipag-usap sa mga governors na nakikiusap kami, di ba? Kasi, okay, pupunta ka sa lokal. Yung lokal, apektado rin Di ba? Yung lokal, apektado rin sila nung
mga nagsasabi na wag iboto yung mga kandidato ng alyansa. So how can they go out in the open kung pati sila malalagay yung sarili na sa risko, di ba? Maging practical po Dahil tayo. kandidato rin sila. May kandidato rin sila, di ba? So maging practical po tayo. Hindi naman yung mga lokal tumutulong naman yan not because of yung dalamoy, di ba? Merong mga pakisama yan, di ba? Sa tagal ng panahon na sila ay nanunungkulan dyan. May mga pakisama, pero ang problema nila, pag sila nag-out in the open, pati sila madidelikado dahil may kandidato sila. So saan ba talaga nagsimula yung problema, di ba? So ang gumagawa ng mga kwentong ito, yung mga hindi nila masagot, bakit ba nila tinuloy yung impeachment? Okay. Congressman, yung pong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte, isa rin po ba ito sa mga salik kung bakit... Malaking hamon sa oo, kanila yun. Kung bakit talagang nilaglag, kumbaga, ng Mindanao yung mga kandidato ng alyansa? Yes, admittedly, no? But the reason why I cannot comment doon sa pag-aresto, number one, hindi ko alam yung circumstansya sa likod nun. Okay? Hindi katulad ng impeachment, ito pwedeng maiwasan eh. Yung pag-aresto, hindi ko masasagot sa inyo kung may paraan bang maiwasan yon. Kasi international. Ang assumption ko, walang paraan na maiwasan yon, kaya talaga napilitan ang administrasyon na ipadala doon. Pero yung impeachment, alam ko po kung ano nangyari dyan. At yan, talagang hindi dapat nangyari yan. Kasi, ano yun hindi naman talaga dapat nag-impeachment. Diba? Isipin mo huling araw namin sa Congress, mag-i-impeach ka. Bakit? Bakit? Anong hinahanap mong gulo? So kung hindi natuloy impeachment, mas madaling manligaw sa Mindanao, Kong. Yes, definitely. Tapos sasabihin nila, tanungin mo sila, ano bang reason bakit ito yung impeachment? Nag-interview naman kayo ng mga pumima sa impeachment. Anong sinasabi na? Napilitan sila, di ba? Okay. Okay. So, yun ho mga kababayan, no? At talagang isa po sa ugat itong impeachment ho mga kababayan. Talagang mukhang pagpasok po ng 20th Congress ay magkakawatak-watak po no yung nasa administrasyon kasi katulad itong si Congressman Toby Chanco na parang siya po ang sinisisi. Siyempre masama ang loob niya ho mga kababayan dahil sa ang gumawa ng problema mismo ay ito hong yung kamera at sabi nga self-inflicted kumbaga sa sarili mong kasalanan eh. Ito yung mga pwede na maiwasan, di po ba? Kasi, di ba, yung halimbawa, kung walang impeachment mas madali sila makakagala diyan po sa Mindanao. Pero ako sa tingin ko ang aking pananaw rito, hindi lang ho sa impeachment, kundi yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte at yung mabilisan yung hindi dumaan sa due process. So, lalong nagalit. So, sabihin natin, dalawa ho yan. Ako, aking pananaw ho, mga kababayan. Mula sa impeachment, na pina-impeach sa mababang kapulungan, ito pong si BP Sara Duterte, ay galit na ho. Lalo na yung mga taga Mindanao at siguro yung mga Cebuano-speaking na probinsya, tulad po siyempre Cebu. Talagang galit ho sila dahil yan ho, sabihin natin, solid ho yung mga Duterte dyan, no? Taga-suporta. Tapos nadagdagan pa ho ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte na kitang-kita naman lahat sa media, sa social media, kung paano yung ginawang pagtrato. Di po ba na kung saan ay mula sa aeroplano, agad na idiniretso diyan po sa Villamor Air Base, tapos nagkaroon po ng tension dahil sa yung mga abogado, ayaw payagan, yung doktor, hindi agad pinayagan, ganon. Tapos yung anak mismo, si BP Sara Duterte, ay hindi po pinayagan na makalapit, makapasok at masilayan yung kanyang tatay. Tapos yun, kinagabihan, isinakay sa aeroplano, dinala na ho sa ICC doon sa The Hague, Netherlands. So tingin ko at aking pananaw, yun po ang dalawang dahilan kung bakit talaga naman yung mga taga Mindanao, yung po nagsalita at maging ang Cebu at iba pang mga lugar sa ating bansa, nagalit dito po kay Pangulong Marcos Jr. sa kanyang administrasyon at damay ang mga taga-alyansa. Siguro ho ngayon yung mga kandidato ng alyansa na meron namang sariling resources, may sariling pangkampanya, siguro ngayon sising-sisi.
bakit pa kami sumama rito? Kaya naman namin mga kampanya. Di ba, may mga report ka, billion ho ginastos eh. Yung pala, kaya pa nila. Ang akala kasi ng lahat, kapag midterm elections, yung nakaupong presidente ay talagang masasandalan, maaasahan, at makakapitan, at malaki ang impluensya na manalo sila sa eleksyon. Kabaliktaran po ang nangyari dito po kay Pangulong Marcos Jr. So, yun ho talaga. Ito naman, ang pakinggan natin. Yung sa budget naman ho, mga kababayan, to. Usapan yung Mindanao. Because honestly, di ba? Ito, everyone can attest to this. Hindi naman tayo yung campaign manager na nagmamarunong. Sinabi ko talaga kay Presidente, Sir, yung Mindanao, hindi ko po kabisado. Hindi ko po alam ang politika dyan. Hindi ko kabisado yan. Okay, so yun po, no? Binabagit ito ni Congressman Toby Chanco na talagang, yun ho, hindi raw niya po kabisado yung Mindanao. Ito. Siguro yung sa budget, dapat na itanong din. Sandali, Ito, panoorin pa muli natin. Hindi nyo tinipid yung campaign funds ng mga kandidato ko, Yun ang mga naririnig na binabato sa inyo ngayon. Okay, kasi ngayon nakikita ko na ganitong kalaki yung campaign funds namin din nila. Okay, I will make it very clear. Ako po ay nag-submit ng budget. Ang liniwanag ko ulit ay ayoko humawak ng pera. So, ang campaign budget nung in-approve, meron kaming kahero, at kung ano lang yung nahandoon sa item, yun lang ang pwedeng i-release direkta doon sa nakasulat na entity sa budget. At hindi ko nung nagdadaan sa akin, ang approval ko lang is when to release. This all started noong... Okay, so yun ho, mga kababayan, binabagit ito, tungkol sa pondo, kasi may mga usap-usapan na baka tinipid yung campaign funds para po sa alyansa at hindi nakarating sa mga dapat na patunguhan. So sabi po ni Congressman Toby Chanco bilang campaign manager, hindi raw po siya humawak ng pera mismo. Siya lang daw po ay nag-aaproba o kung kailan at saan i-release yung pondo. So may treasurer daw. So kasi sabi ho sa mga report, 20 billion ang pondo. Tapos bakit na zero sa ilang mga probinsya diyan po sa Mindanao? O sa isa nating vlog, di ba? Pinakita ko yung sa Basilan, Tawi-Tawi. Wala hong lumusot doon na alyansa. Tapos sa may Maguindanao del Norte at del Sur, nakalusot doon si Senator Villar, tapos Erwin Tulfo, tapos Binay. Tapos nasa ilalim pa. So yun lang mga kababayan, pinag-uusapan lang natin at siyempre tapos na pong eleksyon. Eto ngayon, nagsisisihan na at inaasahan natin na maaaring magpatuloy ho itong bangayan dyan po sa mga kaalyado ni Pangulong Marcos Jr. Kayo ho, sino ba ang utak ng impeachment? Kasi sabi ho ni Congressman Toby Chanco, yun ang may kasalanan. Bakit ho naging masama ang performance ng alyansa? Ako may hula ako pero kayo mo namang hula. Kung sino ang may pakana ng impeachment na ito. Okay, sa mga bago lang ho sa ating channel ay subscribe na po kayo. At sa mga subscribers naman po natin, ipakishare na lang po itong ating YouTube channel para lagi sila at kayo ho na updated sa ating mga issue na